Alam nyo ba, mayroong isang sinaunang larong Pilipino na tinatawag na sungka o sungkaan na naging pangunahing libangan ng ating mga ninuno noon pa man. Ito ay isang larong pang-isip na karaniwang lalaro ng dalawang tao. Ginagamit nito ang isang kahoy na may mga hukay o butas at maliliit na bagay tulad ng mga buto, bato o kabibi bilang mga piyesa. Ang layunin ng laro ay makakuha ng pinakamaraming bato sa pamamagitan ng pagpapasa nito sa bawat hukay ayon sa mga tuntunin. Hindi lamang ito nagsisilbing libangan, kundi nagsasanay din ito ng talino, estratehiya at pasensya. Matagal na itong bahagi ng buhay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at patunay nito ang kasingigan at katalinuhan ng ating mga ninuno. Alam nyo ba? Ang sungkaan ay isang pinakamatanda at pinakasikat na laro at libangan ng mga Pilipino noon. Ito ay hindi lamang simpleng palaro, kundi bahagi na ng ating kultura at pamana mula sa ating mga ninuno. Ito ay binubuo ng kahoy na tabla na may 14 na butas, 12 maliliit na butas na nasa gitna at 2 malalaking butas sa magkabilang dulo. Ang ginagamit na palaro ay maliliit na bato, buto ng prutas o kabibi. 2 tao lamang ang maaaring maglaro. Ang layunin ay makakuha ng pinakamaraming bato sa iyong malaking butas. Ang bawat manlalaro ay magsisimula ng 7 bato sa bawat maliliit na butas sa kanyang panig. Habang binabahagi ang mga bato sa bawat butas, sinusunod ang patakaran kung sino ang makakakuha ng mga bato sa kabilang panig. Ito ang pangunahing libangan ng mga matatanda at kabataan noon kapag walang gawain, lalo na sa hapon o kapag umuulan. Nagpapatalas ito ng isipan, kakayahan sa pagbibilang at diskarte. Ito ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan at pagkakaisa sa komunidad. Ayon sa kasaysayan, ang ganitong uri ng laro ay matatagpuan din sa ibang bansa sa Asya at Afrika. Ngunit sa Pilipinas, ito ay naging bahagi na ng ating buhay sa loob ng mahigit 500 taon. Sa kasalukuyan, unti-unti na itong nakakalimutan dahil sa paglaganap ng makabagong kagamitan. Kaya mahalagang ipakilala at ituro ito sa mga kabataan upang hindi mawala ang yaman ng ating nakaraan.